Magandang araw mga pare, ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV, palakpakan! Magandang araw sa inyo, mag-iingat kayo lahat dahil sobrang init ngayon at huwag kayong lalabas ng walang dalampayong at tubig. Bakit? Baka mamaya may stroke kayo bigla Ingat-ingat po tayo lahat, ingat-ingat po tayo lahat dahil bukod sa sobrang ng gobyerno ngayon, sobrang kupal na, sumasabay po yung init ng panahon. Kaya mahirap yan pag na-double kill kayo. Gutom na nga, tapos ma-heat stroke pa, patay tayo dyan. Anyway mga pare, pag-usapan na agad natin to, si VP Sara binugbog ang Marcos administration. Bakit? Kasi may mga may mga lumalabas ngayon na natupad na daw ang pangarap na 20 pesos na bigas. Ang sinasabi dyan, lumabas daw yung 20 pesos na bigas na yan dyan sa may Bisaya. So, Visayas. So, dyan nila inuumpisahan. Ewan ko, bakit tumiming tong panahon ng eleksyon dyan sa 20 pesos na bigas? Para ano? Para may pambudol na naman sila. Ano pa ba? O kaya mga pare, medyo mag-ingat-ingat kayo sa mga mga yan Huwag kayong basta-basta magpapaniwala sa mga style nila dahil ang gobyerno to, the government budol to. Pag biruin nyo naman, yung isa niyang kapatid, ang bubudol na naman. Anyway, yan. Tapos sasabihin, eto pa ang malupit. Dahil nga bumaba ang trust rating, gagawa sila ng paraan para umangat ulit. Tapos sinasabi ngayon ni Madam Claire, yung tagapagtanggol ngayon ni Marcos dyan sa may sa may Malacanang, wala daw siyang nakikitang krimen. Baka naman kasi nakapikit ka, madam, kaya hindi mo makita. Pumunta ka ng sabihin na sa Baclaran, punta ka Baclaran. Lakad ka ng gabi doon, tapos ka. Hindi ko naman sinasabing sa Baclaran pero saan mang lugar, sa Maynila, sa Cavite, kahit saan kayo pumunta, meron talagang krimen. Parang wala pang parang wala pang 24 hours, may krimen na naman. Sa sobrang dami siguro hindi na mabalita yung iba. Anyway, umpisahan na natin to mga pare, mga kababayan, mga banateros at para matapos na agad. Anyway, please like and share this video, tapos mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel, Paring RJ TV, at sa aking Facebook page, Paring RJ, yung nandito sa thumbnail yan. Yan yung mukha ko doon. Yung wag yung isa. Nahack na po yung dati nating account. So baka kayo, may oras kayo paki-report po para hindi na kumalat yan. Ang hirap kasi hindi na natin, ewan ko, late nga lang nung page ko na yan ginurgur nyo pa. Na animal. Anyway, play na natin tong video at pag-usapan na natin tong banat ni VP Sara sa administrasyong Marcos. Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon. At mga pare, napansin nyo yung si VP Sara, medyo wala nang preno sa pagbanat ngayon dahil nga, ewan ko, nainis na siguro dahil alam nyo, ang style niya nila, talagang planado yung nangyayari. Biruin mo, Pastor Apollo Kibuloy, kinulong nila yung KOJC. Bakit? Kasi alam nila ang secret weapon ni Pangulong Duterte si Pastor. Kaya inuna nila si Pastor. Ngayon, may pumasok na impeachment. Yan na. Impeachment ni VP Sara. Sumunod si Pangulong Duterte na. Yan na. Tuloy-tuloy na naman. So, 3 na. Ano pa kaya yung gagawin nilang pang-4? Di ko alam Baka mamaya, ay nako. Pang-4 baka yun na yung pag-upo ni Romualdez. So nag-uumpisa na silang gumalaw-galaw at sinasabi nga nitong ni Saldico
Ang talino at kung hindi ako nagkakamali, nakita ko sa post eh. Ang talino at malasakit ni Romualdez ay pwede siyang maging presidente. Tarantado ka ba? Bagsak nga sa trust rating, tapos gagawin mo presidente. Dapat nga, pati yan ang ma-impeach. Oh, si Marcos, 20% o 25% yata yan. Tapos itong si Romualdez, 14% trust rating. Oh, ano, dapat ayan ang ma-impeach mga ngayon kasi wala nang tiwala ang taong bayan eh. 'Di ba? Ayan ang nakapaloob sa sa impeachment. Ang impeachment, pag wala nang tiwala sa iyo ang taong bayan, pwede ka ma-impeach. O dapat ito ma-impeach tong mga animal na to. Ano pang ginagawa niya mga yan? Kasi wala nang wala nang ang taong bayan matalino na. Tapos binubudol nila na naman eh. Binubudol na naman nila ngayon. Matalino na ang taong bayan, alam na nila yung diskarte. Tapos alam na nga nilang taong bayan ng diskarte, bubudulin nyo pa. Mas lalo yung mas lalo yung ginagawang tanga ang mga Pilipino. Pasok ngayon ng bigas, ngayong eleksyon. Tagal-tagal mo nang ipinangako. Sabihin na natin natagalan kang ipatupad yung 20 pesos na bigas. Pero sana naman wag inyo i-timing sa eleksyon, halatang-halata kayo eh. Doon pa lang huling-huli na yung mga kabulastugan ninyo na talaga namang masasabi natin na itong mga animal talaga kayo. Gagawa kayo ng paraan para mabudol nyo yung mga taong bayan para sa kapangyarihan. Hindi kayo magtrabaho ng dapat yung gawin, trabaho lang eh. Umamin kayo sa kamalian nyo, tas ayusin nyo, mga tanga. Ganun lang yun. Para lang sa kanilang mga senators, para manalo yung kanilang alyansa kuno, na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil... Iniwanan na. Kakaalam ko, walang direksyon yung kanilang alyansa. Wala naman talagang direksyon eh. Direksyon nga ng salita ni Marcos, wala sa ayos eh. Mga kababayan, may sinabi si Pangulong Duterte, pag hindi nyo daw sinuportahan yung Duterte niya, kalimutan nyo na daw siya. Yan, mabigat yan ha. Hindi na birong salita yun. Kaya dapat Duterte tayo eh. Ni DA Secretary na dito sa Visayas, sisimulan daw yung pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Sa Visayas daw po, unahin yan. Ano pong reaction ninyo? Yan, di ba yan na yung sinasabi nila noon pa na hindi nila magawa hanggang ngayon dahil hindi nila alam kung paano gawin. At dahil sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin, pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. Yon ang pinakamatindi doon. Alam ng nagsinungaling talaga. Mahirap kasi yan eh, mahirap lalo na si Marcos ang nagsabi. Mas maganda pa nga yung sinabi kung nag-iisip kasi kayo ako sa inyo. Sinabi ni Yorme Isko nung tumatakbo siya, hindi siya nangako na bababa ang presyo ng bigas ng 20 pesos. Pero ang sinabi niya, magbibigay tayo ng magandang proyekto para sa mga magsasaka o kaya yung mga palay, bababaan natin yung presyo, tapos yung mga pataba o yung sinasabi na ano ginagawa na yun? Yung pampaano sa mga insekto? Abono ba yun? Ay, hindi. Fertilizer. O, abono nga. Tapos yung may pang pa, di ba yung ginagano? May sprayan. So doon, gagawa sila ng paraan. Excuse me po. Gagawa si Yorme ng paraan para mapababa tong mga to. Tutulong ang gobyerno na mapababa tong mga to, yung mga kailangan ng mga magsasaka, para ngayon maibenta nila ng mas mababa. Kasi hindi sila magkakaroon ng ang nangyayari Kaya nagiging mataas ang presyo ng bigas dahil malaki yung puhunan nila. Minsan nga hindi na bumabalik dyan sa mga magsasaka na yan kaya kawawa din modernisasyon daw ang sabi ni Marcos, parang wala naman tayo nakikita. So yun, yung maganda yun, yung sinabi ni Yorme Isko na
gagawa tayo ng paraan para matulungan yung mga magsasaka na gumawa na maging mababa yung presyo o yung malesen yung mga ano nila, gastos nila para 'pag nabenta nila yon hindi gano'n kalaki yung benta nila kasi konti lang yung nailabas nilang pera, konti lang yung puhunan. Itong si Marcos walang solusyon, 20 pesos lang, eh. Hindi makatotohanan 'yan. Kung sinabi niya sigurong ano, 35 pesos o gagawin nating 30 pesos o 35 pesos ano, pipilitin nating maging 30 pesos o 35 pesos ang presyo ng bigas. Medyo malapit pa 'yon. Pero 20 ano ka? Pagkain na daw ng ano 'yan, ng mga hayop 'yan. Mga kababayan, hindi niya 'yan malalaman kasi hindi naman siya galing sa hirap, eh. Hindi niya 'yan naranasan na ano, na bumili ng bigas sa ano. Sa tingin niyo nautusan niyang bumili ng bigas sa palengke? Hindi, wala 'yang alam. Kaya nga ano 'yan, weak 'yan, eh. Kaya isang malaking kalokohan yung sinasabi nilang na 20 pesos na bigas. Malaking kalokohan talaga yun. Katarantaduhan yun. Kaya nga hindi tayo naniwala sa mga pakananya mga yan, eh. Siyempre, ang mga Pilipino, umaasa. Pinaasa talaga nila. Pinaasa nila na pag nanalo si Marcos, ito, mararanasan natin to. Hindi, mga kababayan, hindi tayo tutulungan na mahirap maranasan yan sa mga mayayamang politiko na yan ang tulong kung hindi nila naranasan maging mahirap. Ano ba kayo? Ano nga yan, baka hindi nila kilala yung tutong, eh. Ano ba yung tutong? Ayun yung sa ilalim nung sa mga mayayaman na nanonood dito, alam nyo. Yun yung nasa ilalim nung pinakailalim ng kaldero. Yun nasa baba, yung kanin na nasunog na. Totoong tawag. Naranasan nyo na magluto nung lata. Tapos lata yung ibabaw, sunog yung ilalim. Ayun, tapos ako doon dati. Pinapagalitan ako lang. Pinakain sa akin yun. So doon pa lang, may pagpapahalaga na tayo sa bigas kasi mahirap tayo, eh. Pag yun, ang magulang ko dati, pag sinabi niya na, kainin mo yan, kinain ko talaga, mag-aapon. Kasi, nasunog ko, eh. Next time, natututo ka na. So ngayon, mga kababayan, ang point ko, sana next time, matuto na tayo. Huwag na tayo magpabudol. Ayun, kasi nag-ano na naman, nag-style na naman tayo. Alam nyo, kahit mandaya ang naririnig-rinig kasi natin, baka magkaroon ng dayaan dahil nga nahihirapan na sila. So, mga Pilipino, mga kababayan, para hindi magkaroon ng dayaan, kailangan natin nagtulong-tulong. 'Di ba? Kung malaki ang lamang ng Duterte doon sa sa alyansa, imposible nilang dayain. Siguro kung mga 1 milyon lang yan, kaya nilang dayain yan, eh. Pero kung mga aabot ng mga 5 milyon pataas o 10 milyon pataas yung lamang ng masasabi natin ang Duterte, talaga hindi sila makakapandaya. Kaya nga magandang natin, maipasok natin si Pastor Apollo Kibuloy kasi talagang galing sa hirap tong mama na to at kaibigan siya ni Pangulong Duterte. Dito pa lang, mga kababayan, etong si Pastor Apollo Kibuloy ay tumutugis to ng mga NPA. So, ang mga NPA talagang mga halimaw yung mga yan, demonyo yan. So, kung demonyo tong mamanton na sinasabi nyo, na demonyo si Pastor, na masama si Pastor, bakit inaano niya yun? Tinutugis niya yung mga masasamang tao din. Okay lang kayo? Sana naiisip niyo yan, ha? Yung mga bumabatikos kay Pastor, sana mag-isip kayo kasi napansin nyo, hindi ko nasasabihin kasi alam ko yung yung nila ngayon, yung masasabi natin na ng takbo ng kaso nila, So, hintayin na lang natin. Pero, ayun lang, kasi yung mga komunista na yan, talagang kinakawawa yung mga nare-recruit nila. So, doon pa lang, sa pagtugis si Pastor Apollo Kibuloy dun sa mga komunista na yun, malaking bagay na yun, resibo na yun na itong tao na to, talagang hindi yan mali yung mga binibintang sa kanya.
Excuse me. O walang katotohanan yung mga binibintang sa kanya dahil nga doon pa lang mapapatunayan na natin na talagang ano siya, na talagang totoong tao. Ito pa nga ang ganda-ganda nga ng mga nilalatag niyang plataforma. Biruin mo 70 bills ang naisulat niya, nandun pa siya sa kulungan ha. Oh. Tsaka ito, yung pag nagsabi siya ng mga plataforma niya, yung mga bills na gusto niya mangyari o yung mga gusto niya mangyari sa Pilipinas, talagang meron tayong assurance na magagawa niya kasi nagawa niya yun ng nang wala pa sa gobyerno kung meron tayong nasa Senado na siya at may tulong na ng gobyerno, kaya nga kailangan natin yung Duterte para tulong-tulong sila dun So lahat ng gusto o plano ni Pastor Apollo C. Quiboloy matutupad. Ang ganda kaya i-research nyo. Ang ganda. Demonyo na lang tanga na lang ang ayaw ng mga bagay na na gusto ni Pastor Apollo. Kung ako sa inyo, talagang lawakan nyo yung isip nyo, huwag kayong basta-basta makikinig kasi kung talaga namang totoo yan, dapat dati pa nakulong yan si Pastor, di ba? Kung talagang totoo yung binibintang niyan, bakit tiniming lang ngayon? Doon kayo mag-iisip, bakit tiniming ngayon? Di ba? Isip mo na bakit ngayon tiniming na nag-eleksyon at Marcos administration? Ayun lang naman ang iaano dyan Wala namang ibang malaking pansinin nyo sa mga religious leader, kahit si Eli Soriano, ang bato lagi sa kanya rape. Oo. Kasi malaking malaking parang impact yun sa mga taong bayan pag nasabihan siya na ito religious leader to. Nagtuturo to ng tungkol sa Diyos tapos nang re-rape. Doon pa lang isipin nyo na si Pastor Eli ginanyan din. Ngayon si Pastor Apollo C. Quiboloy ginanyan din. Talagang ibabato sa mga kasi ala ka namang ibato sa kanila. Yan, hindi nagtuturo ng tama yan. Wala yun. Ayan si Pastor manginginom yan. Walang yun, walang impact yun, kumbaga, 'di ba? Pero yung pag sinabi mo na rape up, talaga namang galit na galit ang taong bayan kala mo talaga napatunayan na Kaya mga kababayan, at tayo nandito lang na tayo para ipahayag natin yung mga dapat nyong isipin, kaya yung dapat nyong malaman o dapat nyong lawakan yung pag-iisip nyo na hindi tayo basta-basta magpapaniwala dun sa mga sabi-sabi. Ayun ang mahalaga. Huwag tayo maging gullible. Mahirap yan. Naging ganyan na tayo naging magpapaniwala na tayo nung tayo ay nagmahal. Ang corny mo. Bakit? Kayo din naman ikaw din naman. Kayo rin naman nagpapaniwala kayo sa mga ex nyo dati na mahal kita, hindi kita loloko. Totoo, prom. Ano ka? Tinamaan ka, Sabi ko sa'yo Anyway, na-segue lang natin. Tuloy. One last question. Meron akong pagdududa na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Ano po? Pang hayop. Kanang ginatawag nila siya sa murag lamaw. Maitim. Oo. Ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Yung alam nyo yung NFA, magkano yung NFA? 27? 37 ba yun? Hindi ako nagkakamali. 25? Yung bigas ng NFA, ang hirap kainin. Hindi naman sa pag-ano pera gaba. Pero ang hirap kainin ng bigas ng... Kaya nga nakakaawa yung iba Naranasan namin dati yan nung kasi ang mama ko, ang nanay ko, ang pagulang ko, gusto nila masarap ang bigas, ay masarap ang kanin. Kahit wala kang ulam, kahit bagoong lang ang ulam mo, basta masarap ang kanin, solve ka na doon. Pero pag ang kanin mo, alam nga nila alam ng mga, pag sablay pag ang halimbawa, binibili mong bigas, 38. Dati panahon namin, tagal na. Kasi 38.
So maganda na yun, 38. Magandang 35, maganda na yun. Pag ang binili mo bigas 32, alam ng nanay ko yun. O, kumupit ka na naman ha. Pero yung kapatid ko yun ha, hindi ako. Hindi ako kumukupit eh. O, kumupit ka na naman ha, 32 lang to. Alam niya, galing. Pero pag yung yung 35, 36, ang bango kasi niyan eh. Pag yung kumulo na, ang bango niyan. Lalo yung Coco Pandan ba yun? Basta Coco Pandan. Basta may mga sinandoming, dinorado, Coco Pandan. Yan, babango yan, Coco Pandan yan eh. So alam nila, ang prinsipyo ng magulang ko, basta masarap ang bigas, kahit asin ang ulam mo o kahit toyo ang ulam mo, basta masarap ang bigas, solve ka doon, okay ka doon. Eh, naranasan namin na magbumili ng ng NFA. Talagang ang hirap kainin, mga pare, grabe. Bukod sa may amoy na, durog siya tapos madilaw. Alam niyo yun, parang madilaw siya, parang pinagsalaan na siya ng magagandang bigas. Yun. Puwera gaba, pero etong nararanasan to ng mga nasa baba nating mga kababayan, yung mga may hirap nating kababayan. Nararanasan. Nakakaawa. Alam niyo, yung experience talaga mahirap yan Ayan ang pinakamalaking magaling na teacher. Kasi pag na-experience mo yung mga bagay na ganyan, naghirap ka ng ganyan, matututo ka sa buhay mo. 'Di ba? Although yung iba hindi na natututo, pero kung ikaw may pangarap ka sa buhay mo, gagawa ka ng paraan na hindi ka na kumain ng ganung classic bigas. Alam niyo yung ginawa namin do kasi yung tatay ko parang nawalan siya ng trabaho kasi nagda-drive eh. So ang binibili namin bigas is NFA, tapos hinahaluan namin na maganda. So kalahati-kalahati. Bibili ang nanay ko ng 1 kilo, 25 siguro, 27. Tapos yung 1 kilo din ng so pandalawang saingan yun. Pare kalahati-kalahati. Hahaluan niya ng mabangong bigas para kahit papano mabawi dun sa sa NFA na may amoy nga. Tapos huhugasan niya ng marami. Yun yung biruin mo, tao ka pero papakainin ka ng panghayop na Mahirap mga kababayan. Hindi yun biro. Hindi biro yun. Naranasan namin yun. Wala ka nang ulam, ang pangit pa ng kanin mo, di ba? Double kill ka na naman. O paano ngayon yung mga kababayan natin? Tumataas ang kagutuman ngayon sa sa Pilipinas. Simula nung pumasok yung administrasyong Marcos. Tapos ipapamukha nila dito na nagbebenta na sila ng bigas. O saan galing yung bigas na yan? Baka sa smuggle na naman yan. Diba? O baka yan yung style niya, binili niya yung bigas na yan para syempre hindi na sila ma-style ng ayuda dahil nahuli na eh. So ito na ngayon ang pang-ayuda nila. Nako. Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Yan yun, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binebenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Ma'am, what do you think out of the time? Ito nga yung sinabi ko sa programa ng Banateros dito sa SMNIN kagabi. Kung magbebenta kayo ng 20 pesos na bigas, dapat makita namin yan sa palengke. Hindi yan makikita dun sa mga sinasabi nyong kadiwa-kadiwa. Dapat, kung nagsimula niyan sa Visayas, dapat lahat ng palengke ay may makikita namin na nagbebenta ng 20 pesos na bigas. Para alam namin na sustainable yung sinasabi yung 20 pesos na yan. Hindi ngayon lang yan dahil eleksyon, mga animal. Baka kaya nyo tinatiming yan ngayon kasi mag-e-eleksyon. Wala nang ibang dyan, wala nang ibang sabi-sabi dyan, wala nang ibang usapan dyan dahil eleksyon. Kaya pinalabas nyo yung 20 pesos. Natupad na. Ba't gumaganon ako? Natupad na ang pangarap ni Bongbong Marcos na 20 pesos na bigas. Yes! At eto pa mga pare may palusot sila dyan. Alam niyo yung palusot nila dyan? Hindi naman daw plano, hindi sinabing
ang plano ko, magkano tayo ng 20 pesos na bigas. Hindi. Pangarap pa lang daw yun. Naalala ko tuloy yung kanta ni Jamie Rivera. Pangarap ka na lang ba o magiging katut? Walang effects. Ba't walang effects? Check. Yun. Pangarap ka na lang ba o magiging katut? Pagtyagaan nyo na lang. So, pangarap na lang ba o magiging katotohanan pa yan? Basta sustainable, okay kami dyan. Papalakpakan namin yan si Marcos. Papalakpakan namin kayo. Pero mukhang hindi totoo to. Mukhang another pambubudol na naman to. Ano ba? Alam nyo, ewan ko dito sa presidente na to talaga. Sana kasi maghanap kayo ng mga talagang sekretary na makakatulong sa inyo. Ikaw, sekretary ka ng agriculture, wala ka namang alam sa pagtatanim. Maghanap ka dyan, marami dyang magagaling pagdating sa agriculture. So, yun ang magpo-focus doon sa mga problema ng Pilipino para maging ano kayo. Tapos ikaw ang magpatupad, ayusin mo. Sila Marbil, ayusin mo. Alisin mo yung mga yan dyan. Diba? Ganun lang yun. Ayusin mo. Kung baka may pag-asa pa. Pero parang wala na eh. Ang pag-asa na lang natin ngayon, mga kababayan, Duterte. May segue ko yun, ha? Marunong na tayo mag-segue. So, yan yung mga bagay na yan. Yan yung mga sinasabi ni Marcos. Alanganin talaga. Kasi wala naman siyang alam sa mga bagay na agriculture. Anong alam mo dyan, sir? Ang alam mo nga lang daw, mag-party eh. Another pambubudol na naman to mga kababayan. Kaya mag-iingat tayo. Huwag tayong basta maniniwala. Yung iba naman, yung mga supporter na yung mga loyalista, parang tanga eh. Talaga naman paglabas ng balita na yun, share sila ng share kaagad. Ano kayo ngayon, mga DDS? Pahiya kayo ngayon. Mga ganito, yayabang yun. Sige, pag nakita ko yan sa palengke dito sa amin o kahit sa palengke na may 20 pesos na bigas tas maganda, ay talaga naman papalakpakan ko yan. Palakpakan natin yan. Pag totoo ha, pag nakita namin, pero pag hindi, ay nako. Alam na this, talagang galawang political yan. Yung announcement ng 20 pesos per kilo na bigas just weeks before the election. Ano na yan? Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Kasi palubog na sila eh. Para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko walang direksyon yung kanilang alyansa. Ma'am, tingin yun related din sa survey because malaki yung binagsak ng survey. And analysts are saying na they need parang a carrot to lure in again the confidence. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, inaano na naman nila yung mga tao, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo. Yan talaga yan. Na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga taga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga taga Luzon? Gutom na kami. BBM, gutom din kami. Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? Ano daw yan? 82 daw. 82 daw ang nag-pledge na boboto kay Marcos. Ay, sa alyansa pala. 82 ba o 85? Hindi ko matandaan. 86? Basta ganun, nasa 80 daw. So at least meron na silang 80. Baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka ma'am. I-deduce na lang natin doon sa mga
sinasabi nila, 20 pesos per kilo na Baka nga may boto, alanganin na kasi sila eh. Alanganin na sila dyan sa Visayas, sa Mindanao. Sa Luzon, medyo siguro yung ibang lugar, okay pa sila. Pero Visayas at Mindanao, alam na ng tao na sablay talaga tong alyansa. Pero, kaya siguro nila ginawa dyan sa Visayas, alanganin sila dyan. So, gagawa sila ng paraan para magmukhang okay. Yun nga yun, yung ginawa nila 20 pesos na bigas. O, edi nakita nung iba dyan na wag naman sana maging gullible yung iba na 20 pesos, ay boto na ulit natin yung alyansa. Wag naman ganun. Gagamitin lang yung mga kababayan para manalo sila. rice dito sa Visayas para namang hindi kami nagugutom doon sa Mindanao at hindi namin kailangan ng 20 pesos per kilo na rice kasi wala na silang magawa sa Mindanao, mami. Kahit anong gawin nila, hindi na talaga boboto ang kami sa mga tao Wala na na kung talaga. ano-ano lang yung Kasi pinagkatiwalaan na nga kayo. Hindi naman boboto yung mga tao kung hindi dahil kay VP Sara kay Marcos. Hindi boboto yan hindi boboto ng tao yan si Marcos kundi dahil kay VP Sara. Totoo naman eh. Sinong boboto diyan? Pero yun, mas mataas pa nga yung boto ng Vice President kaysa sa kanya. Pero kung ano yan, kaya mga kababayan, dapat matuto na tayo. paasa sa mga kababayan natin. So, Alam nyo, kaya sila gumagawa na ng mga paraan kasi palubog na ang bangka ng alyansa. Wala na silang ibang maisip. Ito na, 20 pesos na bigas kasi pinangako ni Marcos. So, siguro, makakuha sila ng ilan-ilang boto dyan. Pero sana mga kababayan, maging aware tayo sa mga nangyayari. Huwag tayong basta-basta makinig sa mga pinagsasabi nitong sa administrasyong ito dahil nga yung mga yan talagang gagawin ng lahat para manalo ang alyansa ngayon. Para pag nanalo sila, impeach yan si VP Sara. Tapos same pa rin. Anong ibig ko sabihin? Same pa rin tayo ng kalagayan na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Pag nanalo yan, another 3 years na ganito na naman tayo. Pero pag nanalo ang alyansa tuloy. Pag nanalo ang Duterte, ay talaga naman may pagbabago. Sigurado ako dyan dahil magagaling yung mga yan. Unang-una na dyan si Pastor Apollo C. Kibuloy. Talagang nakita natin kung paano tumulong yan. Alam nyo, kung pwede lang namin talaga sabihin lahat o ikwento lahat ng mga nagawa ni Pastor Apollo, talagang mauubos yung oras natin. Kaya mga kababayan, kung may oras kayo, mag-research na lang kayo. Marami yan, mahilig sa kung ito nga, isipin nyo, kung nag-aabuso si Pastor Kibuloy ng mga kabataan, nandun yung mga magulang nun sa KOJC. Tsaka kung nang-rape yan si Pastor Apollo Kibuloy, mayroon niya mga mga nasa sakupan. Kung nang-rape yan, dapat tag-alisan na yung mga member. Lalo na mga babae, ang daming babaeng member diyan ng KOJC. So, doon pa lang makikita mo tarantado talaga tong mga to na pinapalabas na si pastor Kasi kung wala ka bang sariling utak, kung nakikita mo yung namumuno sa inyo, ganyan, may ginagawang masama, syempre aalis kayo. Tignan nyo ngayon, ang daming member ng KOJC. Kung may ginagawang masama si Pastor Apollo Kibuloy, kung minamaltrato yung mga yan, hindi magtatagal yung mga yan, mag-aalisan yan. Wala nang magiging member yan si Pastor. Sa totoo lang, ganun talaga. Doon pa lang sa mga member pa lang ng Kingdom, makikita mo na talagang magaling na leader tong si Pastor Kibuloy. So pag nakapasok yan sa Senado, talaga naman, sigurado tayo dyan. Baka 1 taon pa lang marami nang nagawa. Siyempre, kailangan ng tulong ng ilang senador, kaya dapat i-straight nyo na. Para wala na makapasok na ulupong. Yun lang yan wala makapasok na mga kupal dyan sa Senado. Para tuloy-tuloy ang proyekto ng gobyerno, talaga naman, ang ganda siguro ng Pilipinas. Kaya nga yung ni Pastor Apollo, yung campaign niya ayusin natin ang Pilipinas Dahil, bakit? Inayos na nga ni Pangulong Duterte, sinira ng Marcos. Ngayon, sana naman matuto na tayo kaya ayusin natin ulit ang Pilipinas sa tulong ng mga senador na to.
walang ibang tutulong, walang ibang magmamalasakit sa atin kundi itong mga to. Duterte. Yun lang yan. Wala nang iba. Kaya nga kaya nga talagang pilit nila sinisiraan tong mga to eh. Lalo si Pastor Apollo si Kibuloy, talagang sinisiraan nila. Yung mga poll watcher pa daw na binabayaran 2,000. Dami-daming member ng KOJC, ba't magbabayad pa? Mga yan, mga masisipag yan. 'Di ba? Hindi ko nga alam kung natutulog pa yan sila eh. Anyway, hanggang dito na lang ang ating video mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Kita-kits tayo ulit next time.